Ayan, good day sa inyong lahat mga technician. No, meron tayong repair dito na Hisense na 39 inches. So, ang model nito is ito. Hisense. So 39 and 2171. So, nabuksan ko na siya. Actually, ito yung binigay lang sa akin nung kaibigan ko na naghahakot ng mga basura. Naibigay sa akin to, tapos tinesting ko, meron siyang bar lines sa gitna. Tapos kanina nagtanggal ako ng mga clock signal, pero hindi siya umubra, kabilaan yan. Ayan and isa pa nga nangyari pala dito is natanggal na yung ibang mga piyesa. Lalo dito kanina, binalik lang natin ng maayos kasi nga mayroon siyang parang ginawa na rin, tapos parang di nakuha yung sakit, no? So, ang naging problema nito is nung natanggal ko ito, LC1 and LC2, no? Meron LC1 and LC2, itong apat na resistor na yan. Ito, yung ang value niya ay 200 yung value niya, no? 2000. Ayan, apat na yan, dinanggal ko yan. Yung bar line sa gitna na nawala, pero nagfi-flicker. Tapos ang nangyari ngayon, yung apat dito iniligay ko dito sa kabila. Ayan, itong nakaangat na yan, yung apat na yan. Nung nilagay ko yan dito, na-blanko na yung kabila, di ba? Yung kanyang LC1, LC2, blanko na yon. Tapos nilagay ko dito, nag-flicker siya. No, so ibig sabihin, meron ding problema yung dito kasi ito yung swapping voltage. Ito yung negative 9 tapos positive 13 na nagpalit-palit itong LC1 and LC2 na ito. So ayan, sa tulong ng ating mga ka-technician, no. So shout out po kay Master EdTech, no. Yun, kasi doon ko nakita yung kanyang style, yung kanyang pagre-repair, no. Salamat sa iyo, sir. At may natutunan ako sa iyo. And ito i-apply natin yung kanyang ginawa, no. Napakagaling, napakalupit. So imbes na maging swapping voltage yung niya mga ka-technician, i-fix natin yung supply. Ito. So ito, ilalagay natin siya ng BGH. BGH to, ilalagay natin dito. So kukuha tayo ng supply galing papunta dito, tapos galing siya sa BGH. So ito yung kanyang supply sa DC to DC. So ayan. So andyan yung BGL, ito yung BGH nya. Itong mayroong siyang fuse dyan, no? So ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng wire or yung magnetic wire. So try natin dito ilagay. So ayan, meron na tayong wire dito na nakakabit sa kanyang LC1, no, sa kanyang yung papunta sa source scope, no, kasi ito yung input niya, itong mismong nakalagay may LC1, tapos yung katabi doon tayo naghinang, then papunta siya sa BGH. Ayan, nasa siya, nasa fuse. So tetesting natin. Yan, di ko na nakuhanan yung pinakang unang trouble natin kasi talagang nangapa po ako kanina. Nangapa ako sa troubleshooting, kaya di ko nakuhanan. So instead, ngayon ko lang siya binidyohan. So madali na lang. So on natin. Ayan, patatas sa ilalim. Ayan, yan. So lumabas na yung una kasi yan, meron siyang bar lines dito sa gitna. Okay, ito na tayong yan. So ito yung pinang jumper natin, So meron na siyang display. Yan, malinaw siya, So ito, meron siyang bar lines dito kanina. So normal ito, issue raw ito ng Hisense talaga, nagkakaroon ng guhit ito. Tapos nung natanggal ko yung LC1 at LC2, tapos binuo ko yung kabila, umokay siya, lumabas yung malinaw na display, pero meron siyang yung nagfi-flicker.
kumpleto na yung display, maganda yung kulay pero nagfi-flicker, yung nanginginig yung display. So, ang problema pala nun is yung sa swapping voltage niya, medyo nasa-short or nagkakaroon ng problema. So, instead na magiging swapping voltage, ang nangyari sa kanya is na-fix natin yung kanyang supply. No? Imbes na 30, tapos 9, nagpapalit-palit, ginawa na natin 30. No? So, siguro ganun yung concept. No? Salamat sa ating master na si Master EdTech, ano? Dahil napakalupit, may natutunan tayo dito. So, yun lang mga technician, ano? Salamat sa inyong panonood at sana may natutunan ka sa video na. God bless!